Sino ba sa inyo ang hindi pa nakakatikim ng bulalo? Wala nang sasarap pa sa mainit na sabaw at aroma ng paborito nating ulam sa tuwing sumasapit ang taglamig at tagulan. Ngunit alam nyo bang hindi lamang mga ordinaryong tao ang mahilig dito? Ang ating kwentong tampok sa araw na ito ay tungkol sa karanasan ni Romy sa kanyang pagbiyahe sa timog kanluran ng Luzon taong 1978. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Kalakbay. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Romy. 66 anyos na po sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan ko noong nasa 22 anyos pa lamang po ako. Tubong Laguna po ako. Dito na po ako nagkaasawa at tumanda. Isa pong magsasaka ang aking ama, maging ang aking ina. Habang ako naman po bukod sa pagtulong sa kanila, ay sumasama ako sa aking tiyuhin sa mga lakad nitong patungong probinsya, kagaya ng Cavite at Batangas hanggang sa Quezon. Lula ng kanyang sasakyan ay nagsisilbi lang akong alalay nito at hindi ko po talaga alam ang totoong gawain nito. Hindi naman kasi ako sumasama kapag kakausapin na niya ang mga sinasadya niyang tao. Basta ang importante lang ay may kasama siya at may bantayang sasakyan sa tuwing aalis siya dito. Bihira lang naman akong isama nito. Siguro ay 4 na beses sa isang buwan. Ngunit higit na mas malaki ang kita ko dito kung ikukumpara sa tubuhan. Bagamat hindi naman tutol ang tatay sa ginagawa kong pagsama sa kanyang bayaw, palagian pa din naman itong nagbibilin sa akin na mag-ingat at maging alisto sa lahat ng oras. Bagay na hindi ko naman maintindihan dahil nga sa tagabantay lang naman ako ng sasakyan. Naisip ko noon na marahil ay ang tinutukoy ng tatay ay ang pag-iingat ko sa mga masasamang loob na maaaring pagnakawang kami ng tiyo. Ako namang gawa na medyo bata pa, malikot din ang imahinasyon ko. Kung kaya't sinigurado ko na may tubong malapit sa akin na sakaling may magtangka sa amin, agad kong papaluin ito. Pero dahil nga sa minsanan lang naman ako makasama sa tiyo, ay wala naman akong nararanasang ganon. At ayon naman sa tiyo ay hindi pa naman daw siya ganong kamalas para masalanta ng mga masasamang loob. Ayon pa dito baka takot ang mga ito sa mas masama sa kanila. Sa isip ko naman nagbibiro lang naman ang tiyo. May halos 5 dekada na din ang nakakaraan at sa mga panahong ito ay madalas ang mga usap-usapan tungkol sa mga kakaibang bagay o nilalang na kagaya ng aswang. Hindi maiiwasan, lalo na kapag anihan ng tubo. Gawa ng bukod sa mga magsasakang kagaya kila tatay, may kinukuha pang mga sakada ang may-ari nito para sa mas mabilis na pag-ani ng mga produkto. Sa kanila akong madalas marinig ang mga usapan tungkol sa aswang at mga nabibiktima nito. Minsan nang tumulong ako sa paggawa sa pataniman at nagkwento ang isa sa mga ito tungkol sa aswang na nakaengkwentro nila noong nasa kabilang bayan sila nakikiani. Ayon sa manong ay may nakaalitan silang pamilya sa sakahan. Bagay na hindi talaga maiiwasan, lalo pa at magkakaiba ang paniniwala at kaugalian ng mga tao. Ang hindi lamang nila inaasahan ay hindi pala daw mga normal na tao ang nakaalitan nila, bagkus ay mga aswang. At bukod sa pakikiani ng palay, ay pakay din ito ang mag-asawa sa baryong iyon. Minalas nga lang sila at sa kanilang magkakasama na tuon ang atensyon ng mga aswang gawa ng galit ng mga ito. Sa mismong tinutuluyan nilang kubo ay sinalakay sila ng 3 sa mga aswang at tinangka silang paslangin. Kita ko ang ekspresyon sa mukha ng manong habang ikinukwento niya ito na mababanaagan mong seryoso siya at totoo ang mga isinasalaysay. Nakaligtas lamang daw sila dahil ang isa sa mga kasama nila sa kubo ay apo ng isang albularyo. Kung kaya't may mga alam sa pangontra sa aswang at pagsupil dito.
Mabuti na lamang din daw ay may mga dala itong pangontra sa aswang. Hindi naman daw po nila napatay yung aswang, pero nagawa itong maitaboy. At ng mga sumunod na araw nga, hindi na nagpakita sa anyan yung pamilya ng aswang. Sa mga ganitong kwento ay naiibsa ng pagod at pagkabagot ko sa sakahan sa tuwing sumasama ako kay tatay. Mahilig po kasi talaga ako sa mga nakakatakot na bagay at kwento. Sa tubuhan ko din po mismo natutunan ang iba't ibang bagay na maaaring magsalba sa buhay ko sakaling nasa ibang lugar ako. Kagaya na lamang ng pagbabaon ng kalamansi at luya sa bulsa. Ang hindi pagsagot sa kung sino mang tatawag sa pangalan mo sa 10 oras ng gabi. Lalo pa kung hindi pamilyar sa iyo ang boses. Maging ang pagdedetermina kung aswang na ba ang nakakausap mong tao sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata nito. Ayon pa sa mga natutuhan ko, ang dahilan kung bakit ang isang aswang ay halos hindi makayang tumitig sa tao ng mata sa mata ay hindi dahil takot sila, kundi iniiwasan nilang makita ng kausap na baligtad sila sa mata nito. Oras kasing makita mo na baligtad ka sa ekspresyon ng mata ng kausap mo, ay matitiyak mong isa itong aswang. Pwede niyo pong subukan. Ako po kasi ay magbasa hanggang ngayon. Kapag may kausap ako ay nakaugalian ko na ang siya sa atin kung ano ang reflection ko sa mga mata nito. Ang luya naman po ay nagtataboy sa mga usog at bati mula sa mga tinatawag nilang makakaliwa. Kapag meron ka po nito sa bulsa ay magiging aligaga ang aswang na malapit sa iyo at ni ang kamayang ka nito ay hindi nila magagawa. Malakas kasi ang pang-amoy ng mga aswang at masakit sa kanilang ilong ang mga bagay kagaya ng luya at bawang. At ang paborito naman po ng lahat ay ang kalamansi na hindi lamang kontra sa aswang. Maging sa tagabulag at mga panlalason ay mainam ang gamit nito. Isa kasing magsasakang kaibigan nila tatay ang nagturo nito sa akin. Ang gawin kong ugali ang pagpapatak ng kalamansi sa anumang susubukan kong kainin o kahit pa nga daw sa simpleng inuming tubig kapag nasa ibang lugar ako o sa mga lugar na may mga hindi pamilyar na tao ang nakakasalamuha. Linggo nito at walang gawa sa bukid. Sila nanay at tatay naman ay nagtungo sa bayan. Gamit ang kanilang kitain namili ang mga ito na mga pangkonsumo namin para sa mga susunod na araw. Nakaugalian ko na din po ang ibigay ang kita ko sa kanila at magtira lamang ng kaunti para sa akin. Hindi kasi matutumbasan ng pera ang mga ngiti sa mukha ng mga magulang ko tuwing nag-aabot ako sa kanila ng sahod ko. Alam ko din kasi ang pagod at hirap nila. Lalo pa ang pag-aalala sa mga pangangailangan naming mga anak nila. Kaya wala sa akin ang pera. Ang mahalaga ay masaya sila nanay at tatay. Habang nasa bayan naman sila, ako naman dahil sa hindi sanay na nasa bahay lang, naisipan kong magtungo sa may malapit na ilog sa aming lugar. Inisip kong mamingwit ng may mailuto namang kaming isda na ihahalo ko sa tanim naming okra at talbos ng kamote. Dito po ay naisipan ko sanang yayain ng pinsang kong si Dondon. Ngunit ayon sa mga magulang nito, sinama din ng kapatid sa bayan para maglinis ng bahay ng amo nito. Kaya mag-isa akong nagtungo sa ilog na nasa bandang mapunong parte na din. Medyo bihira pa ang mga tao sa lugar namin noon at mas madami pa ang mga kakahuyan. Kaiba sa itsura nito ngayon na halos mga gusali at kabahayan na ang mga nakatirik. Narating ko ang ilog ng mga bandang mag-aalas 11 siguro ng umaga. May baon lamang ako nitong kanin sa dahon ng saging na sinama ng 4 na perasong tuyo, sandamakmak na kamatis, at siyempre sibuyas at kalamansi. Sa mga hindi po kasi nakakalam, kapag nangisda ka lalo pa noong araw, ay hindi lamang ito saglit na gawain. Minsan ay kakain ito ng buong maghapon mo o minsan pa ay hanggang gabi na. Lalo pa sa kagaya ko na wala namang ibang obligasyon sa buhay. Ugali ko po kasi na kapag maganda ang huli, mas napapatagal ako. Sasabihin ko sa sarili ko na isa na lang at uuwi na ako.
Pero oras na makahuli ako ay magtutuloy-tuloy na ito hanggang sa mamamalayan ko na lamang na puno na ang lagayan ko ng isda. Noon po kasi ay sagana pa ang mga ilog sa amin kung isda lang naman ang pag-uusapan. Ngunit hindi ko na po alam sa ngayon. Marahil bihira na lang din gawa ng mga polusyon. Noong mga bandang 11:00 na po yun ng tanghali, mga ilang minuto pa lamang na mag-umpisa akong mangisda, nakaramdam na ako ng gutom. Wala pa akong huli kaya tuyo muna ang ulam. Bala ko na sa kinahapunan, inihaw na isda ang gagawin kong merienda. Habang kumakain naman ay may napadaang bata sa pinagpwestuhan ko. Medyo kakaiba yung batang ito na sa tingin ko ay nasa 8 taong gulang. Ayon dito ay nangunguha lang daw siya ng kahoy panggatong. Naisipan ko naman na alukin ito ng pagkain. Maraming kanin ang baong ko dahil bala ko nga na magpagabi sa pamimingwit. Malalaki naman ang baong kong tuyo kung kaya't ibinigay ko dito yung isa at naglagay ako ng kanin sa kapirasong dahon. Hindi naman nag-alinlangan yung bata at sinabayan ako sa pagkain. Napabilib lang ako kasi sa murang edad niya naaasahan na siya ng pamilya nito. Naaalala ko sa kanya ang kabataan ko. Parehong-pareho kami. Kasi nung nasa 8 taong gulang ako, sumasama na ako sa tubuan para tumulong sa mga magulang ko sa kahit anong paraan na makakaya ko. Kinausap ko yung bata kung bakit siya lang ang naroon at kung wala ba siyang mga nakatatandang kapatid. Pero sa halip na sagutin ako nito, pangiti-ngiti lamang yung bata. Bagay na hindi ako naging komportable. Kasi maya't maya ay tititig sa akin ito tapos ngingiti. Natahimik ako at nagpatuloy sa pagkain. Habang yung pamingwit ko naman ay nakaabang lang at itinusok ko sa may lupa. Lalapitan ko na lamang kapag may kumagat na sapain. Nang biglang may tila malaking isda ang pumipisik sa malapit sa gilid kung saan naroon ang pamingwit ko. At kita kong tila hinihila na nito itong gamit ko kung kaya't iniwang ko muna yung pagkain ko at inasikaso ang huli. Hindi ako nagkamali at malaki yung isda. Nang makuha ay masaya kong iniyabang ito sa bata at sinabi ko pa na kung maghihintay siya ay baka bigyan ko siya ng maiuuwi niyang ulam. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka ko nang sa paglingon ko sa kinauupuan ng bata ay wala na ito doon. Tanging dahon na lamang ng saging ang naroon na wala ng laman pa at sa tabi ay may tila inukit na korteng pangil na gawa sa kahoy ang naroon. Sa palagay ko ay iniwan ito ng bata bago umalis. Bilang pasasalamat sa pagpapakain ko pa sa kanya kaya kinuha ko naman. Siguro po sa panahon ngayon ay mahirap paniwalaan ang mga ganitong tagpo. Pero sa taong katulad ko na nabuhay sa panahong napakasimple pa ng gawin ng mga tao sa Pilipinas, ay totoong naganap ito sa akin. Matapos iyon ay nagpatuloy na ako sa panghuhuli ng isda. Isa ito kalakbay sa pinakamasayang alaala ko ng pangingisda dahil sa sobrang ganda ng naging huli ko. Maidagdag ko lamang na ang dala kong lalagyan noon ay may kalakihan at halos 10 kilo ang pwedeng mailamang isda. Bandang mga 3:00 nang maisipan ko na mag-ihaw. Nasa tansya ko ay 3 kilo na ang huli ko noon. Malalaki at matataba ang isda dahil sa hindi naaabuso ang mga ito. Iilang kabayan lamang ang naroon at hindi naman lahat may oras sa pangingisda kung kaya talaga nabibigyan ng panahong lumaki ang mga ito. Nagpasya akong mag-ihaw ng 2. May kanin pa naman ako at kalamansi. Sasapat ito para sa merienda at hapunan na din. Bala ko na kahit nga hanggang mag 8:00 lang ng gabi. Total ay may dala naman akong ilawan. Bandang takip silim ay magli5 kilo na yata ang huli ko. Sa palagay ko ay sasapat na ito. Kaya sabi ko sa sarili ko ay mga 3 pang huli at aalis na ako. 3 pamingwit kasi ang bitbit ko para mas mabilis. Kung nag-iisip ang iba na aanihin ko ang ganong kadaming isda, hindi ko po ito ibinebenta. Ginagawa ko itong daing at buro sa asin. Pangkonsumo po namin sa bahay na nagtatagal ng 2 linggo o higit pa kapag tama ang pagkakaproseso. Kalakbay,
Kagaya nga ng sinabi kong ugali ko. Yung 3 plano kong huli ay nadagdagan ng 3 pa hanggang sa mamalayang kung malalim na ang gabi gawa ng mataas na ang buwan. Ito kasi ang basyan ko ng oras sa tuwing nasa pamimingwit ako, ang posisyon ng buwan. Tansya ko ay mag-aalas 10 na ito. Halos tumapat na kasi sa akin yung buwan eh. Ito yung buwan na makakakita ka ng anino mo kahit sa madilim na gabi. Ganoon po siya kaliwanag. Hindi naman po sobrang liwanag, pero sapat ito para makagawa ng malamlam na anino. Siguro ay nasa 7 kilo yung isdang bitbit ko nang tuluyan na akong umuwi. Pero binawasan ko pa ito ng 2 at nag-iyaw bago magligpit ng mga gamit. Ang daan pa uwi ay maaliwalas naman. Malinis ang lupang nilalakaran ko at halata namang madalas daanan ng tao. Yun nga lang po ay mapuno lang talaga. Maya't maya din po ako nagpapahinga dahil sa pangangalay ng kamay ko sa pagbibitbit ng isda at sa mga pamingwit na dala ko. Nasa bandang mga puno na po ako nito. Bagyang hinihingal na at nauuhaw. Naubos na din kasi ang inumin ko. Kaya naisip kong tumigil na muna at maupong saglit sa damuhan para bumawi ng lakas. Pero ganun na lamang po ang gulat ko nang mula sa gilid ko sa parteng mapuno at makapal na damo ay lumabas ang may kaidara ng babae. Magulo ang buhok nito at tila lumang-luma na ang kasuotan. Hindi ko naman masasabing palaboy o baliw ito. Gawa ng maayos ang pagkilos nito at tuwid na nakatayong nakatitig sa akin. Agad ko naman itong binati dala ng gulat. "Magandang gabi po sa inyo, Manang. Ginulat niyo naman po ako eh. Ayos lang po ba kayo? Ano nga po palang ginagawa dyan sa kasukalan?" Tanong ko pa dito. Nakatitig ito sa akin at nandidilat ang mga mata nang sumagot na may hinahanap lang daw siyang manok na nakawala sa kulungan nila. Buong pagtataka ko naman dahil wala namang malapit na bahay doon at tila hindi ko nakikilala ang matanda. Gayunpaman sinang-ayunan ko na lamang ang dahilan niya. Ngunit ang ipinagtataka ko pa naghahanap daw siya ng manok pero sa akin lamang nakapako ang atensyon. Dapat po di ba magtutuloy na ito sa paglalakad pero naroon lamang na nakatayo at nakaharap sa akin. Makikita sa kanyang pisngi ang isang napakahabang peklat at tila pa puyat na puyat ito sa lalim ng mga mata. Bigla ko naman naisip na siguro ay napansin nito yung isda at baka nahihiya lamang pero gusto talagang humingi kung kaya't ako na nagkusang mag-alok sa kanya. Saka pa lamang ito nagsalita na tila nga raw masarap ang mga sariwang huli ko. Gamit ang kutsilyo ko kumuha ako ng tangkay mula sa isang maliit na puno. Itinusok ko doon ng ilang perasong isda upang madali itong mabitbit ng ali. Pagkabot ko nito sa matanda ay nagwika ito sa akin na magmadali na akong umuwi at gabi na daw. Medyo delikado daw kasi sa kakahuyan kaya wag na akong magtatagal pa doon. Hindi po iyon ang una kong pagpapagabi sa pamimingwit at wala naman akong nababalita na delikado sa lugar namin. Bukod sa mga ahas na maaari mong matapakan sa daan. Pero bihira naman ang ganon. Ni isang ahas nga ay wala pa akong nakikita noon Pero dala ng paggalang sumagot na lamang ako ng opo at nagpasalamat sa kanya. Tapos ay nagpatuloy na akong maglakad muli pa uwi. Habang naiwan yung matanda na nakatitig sa akin. Tila inihatid pa ako ng tingin nito at nang muli kong lingunin ay bigla na lamang itong nawala. Pagdating sa bahay ay nagulat ako sa pagsalubong sa akin nila tatay. Natanong pa ako nito kung ano bang naisipan ko at nagpagabi ako sa may ilog. Ako naman sa pagtataka ay napatanong sa kanila kung bakit ba sila natataranta at bakit ganun na lamang silang mag-alala. Sanay naman akong mamingwit mag-isa at saka kabisado ko ang lugar. Pero nagulat na lamang ako sa paliwanag ng tatay. Ayon dito ay may insidenteng naganap sa baryo kalapit sa amin at nanggaling nga sa amin ng mga tanod para magbigay ng babala. Ayon sa mga tanod ay may inaswang na buntis at hinabol ng mga residente mula sa kabilang baryo hanggang sa may amin yung aswang.
Ayon sa impormasyon ay isang matandang babae daw ang aswang na nakasuot ng itim na damit at may mahabang buhok. Naglaho daw ito matapos na pumasok sa kasukalan ng kakahuyan. Tila biglang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga narinig at nanigas sa kinatatayuan ko. Umakma kasi ang deskripsyon ng tatay sa matandang aswang doon sa matandang nakita ko sa kakahuyan na naghahanap daw ng manok. Labis akong natakot ngunit nagpasalamat naman dahil walang ginawang masama sa akin yung matanda kung sakaling siya nga talaga yung aswang. Tila pa nga noong nakita ko nito, bahagyang iwas siya sa akin at may distansya pa nang iabot ko sa kanya yung isda. Napa Jesus Mariosep na lamang sila nanay nang ikuwento ko sa kanila na nakita ko itong matanda at inabutan ko pa nga ng isda. Mabuti na lamang daw at hindi ako napahamak. Dahil nga po doon ay pinakausapan na muna ako nila tatay na huwag na muna magpapagabi masyado sa labas. Lalo pa at hindi namin alam kung napadaan lang ba yung aswang na yon o kung naroon pa ito at naghahanap ng mga bagong mabibiktima. Madaling araw ay nagpatulong ako sa tatay sa paglilinis ng isda at pagbuburo dito. Habang ako ay hinihiwa yung mga balak kong gawing daing. Kinaumagahan naman matapos ko itong ilagay sa pinagbibiladan ko sa taas ng bubong namin, ay naalala ko yung iniwan ng bata na kahoy na pangil. Ginawa ko itong palawit ng kwintas at labis akong natuwa sa ganda nito. Natanong naman ng tatay ang tungkol dito. Akala pa nga ako ang may gawa pero sabi ko naman ay bigay nung batang pinakain ko sa gubat. Nagdaan naman ang isa pang linggo at muling bumisita ang tiyuhin ko sa aming baryo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Tiyo Elias. Natuwa ko at may dala itong nasa 3 kilong karneng baboy. Maglaga daw kami at mag-ihaw na labis ko namang ikinasiya. Bibihira kasi akong makakain ng karneng baboy o kahit baka. Kaya naman nagpresenta ko na ako na ang maghahanda ng iihawin. Habang abala naman ako sa paghahanda para sa inihaw na karne, naririnig ko ang tiyong kausap ang tatay. Maayos daw ang naging bayad sa kanya sa mga huling transaksyon nila ng mga kausap nitong tao kung kaya malaki ang naging kita niya. Naginuman sila ng tatay habang ako naman, kada ihaw ko at tingin ko ay luto niya, ay agad ko nang nilalantakan. Anak, paabutin mo naman dito sa lamesa namin ng tiyo mo yung iniihaw mo. Mukhang tinatambayan mo na yan at nilalantakan na. Baka naman pwede kaming makatikim niyan. Pagbibiro ng tatay sa akin na noon nga, may kaninang nakalapag sa malit kong mesa at sawsawang suka. Napakamot naman ako sa ulo at sinabing oo nga pala. Nakalimutan ko nagiinuman sila at kailangan ng mapupulutan. Kaya nga nung maluto yung iniihaw ko iniabot ko muna sa kanila. Nang bigla naman akong kausapin ng tiyo. Romy, may lakad ako sa Makalawa. Biyaheng Batangas. Nakausap ko na itong si Bayaw para ipagpaalam ka. Bukas ay maganda ka na at aalis tayo ng hapon. Napansin ko yung mga daing na isdang gawa mo . Baka naman pwede tayong magdala niyang kahit konti. Matagal na akong natatakam sa tuyo at daing . Wika ng tiyuin ko sa akin. Ni hindi na ako nito tinanong kung pwede ba akong sumama o kung gusto ko ba. Alam naman kasi nitong mahilig talaga akong gumala at bumiyahe. Natuwa ako sa mga sinabi niya at masayang bumalik sa ihawan. Kung saan naman abalang nilalantakan ng alaga kong asong si Chikoy, ang isa sa mga iihawin ko palang na karne. Wala na akong nagawa dahil sa puno na ito ng laway niya, kaya pinaubaya ko na sa kanya. Isa pa masipag naman itong magbantay sa bahay. Madaling araw pa lamang gising na kami sa bahay. Ganito kami lalo pag nandun ang tiyo ko dahil sa maingay ito at mahilig kumain. Kaya naman palagi ang may mga dalang lutuin kapag nagpupunta sa amin si tiyo na ipinapaluto naman sa nanay ko na kanyang kapatid. Pagsikat ng araw dating gawi ako. Una kong tinungo ang okrahan ko at taniman ng kamote sa likod bahay. Gusto kasi ng tiyo ko ang nilagang okra at talong na isasawsaw lamang sa bagoong, kaya agad ako nanguha. Kalakbay hindi pa naman po matanda ang tiyo. Nasa edad 40 pa lamang ito
At kung titignan sa kilos parang bata pa din. Gawa nga ng bunso ito sa magkakapatid. Parang kuya ko na nga lang Matapos ang masarap na pagkain namin naganda na din ako ng mga gamit ko. Halos 1 linggo daw kasi ang magiging lakad namin sa Batangas at mukhang malaking trabaho ang gagawin niya doon. Trabaho ni Tio na magpasanggang sa mga puntong iyon ay hindi ko pa din matiyak kung ano at kung bakit ganun na lamang kalaki ang ibinabayad sa kanya. Nasabi kong malaki kasi may sasakyan siya at isa pa palagi kong nakikitang ang kapal ng pera na nasa kanyang wallet. Nakikita ko kasi ito sa tuwing inuutusan niya akong bumili ng maiinom nila at kung ano pa man. Alam niyo po yung parang nilalabas niya lang yung wallet para ipakita yung laman. Lalo pa pag may iba silang kainuman. Yun po yata yung flex na tinatawag ng mga kabataan ngayon. Ganun po kasi ang tiyo ko. Mabait pero masyadong pasikat. Araw naman ng Huwebes bago kami umalis ng tiyo ko, ay naisipan kong kumuha ng luya at kalamansi na babaunin namin sa biyahe. Pareho kaming magtiyo na hindi nabubuhay ng walang kalamansi sa pagkain. Hapon na nang makalis kami sa bahay. Sa pagkakatanda ko ay mag-aalas 4 po yata ito. Isa sa mga bagay na gusto sa akin ng tiyo ko ay ang pagiging matandain ko sa mga dinadaanan namin. Kahit pa unang beses ko pa lamang na nakadaan sa isang partikular na kalsada, natatandaan ko ito agad na nagiging malaking tulong sa tiyo ko sa pagpapasikot-sikot namin. Hindi lang kasi sa isang lugar na nanatili ang trabaho naming matatawag, kundi nag-iikot-ikot itong si tiyo ko sa iba't ibang parte. Kagaya na nga lang ng lakad namin dito sa kwento ko patungong Batangas. Ayon sa tito ay may ilang lugar kaming tutunguhin, kaya kami aabutin ng 1 linggo. Gabi na nang makarating kami sa isang bayan. Mas buhay ang komunidad dito at kahit gabi na, marami pa din ang mga tao sa labas. Kaiba sa baryo namin na kahit umaga ay bibihira ang tao. Ang mabuti pa kumain muna tayo at kanina pa akong nagugutom Huwag mong kalimutan yung mga kalamansi natin at balita ko masarap ang bulalo dito. Wika ni Tio Elias. Kaya agad ko namang kinuha ang bag kong naglalaman ng kalamansi at sumunod sa tiyo ko. Madagdag ko lang pala kalakbay na sa mismong sasakyan din kami natutulog. May kagamitan lamang ang tiyo ko na gaya ng mga tent na inilalatag namin kung saang bakanting lugar merong malalatagan. Ayon kasi sa tiyo ko kaysa ibayad namin sa matutulugang kwarto, paghatian na lamang namin ng pera. Hating siya ang panganay at ako ang mas bata. Sa madaling sabi po mas malaki ang parte niya. Nasanay na lamang ako pero ganun si Tio Elias. Para sa kanya ay negosyo ang lahat ng galaw sa mundo. Bagay na naging maganda naman ang naidulot sa akin. Nagtuloy na nga po kami sa isang bulaluhan. Sa pagpasok mo pa lang maaamoy mo na ang bango ng niluluto nila. Naupo ako sa isang bakanting pwesto at hinayaan ko ang aking tiyuin sa pagpili ng mga makakain namin. Total siya naman ang gagastos. Nakatipid naman ako sa kalamansi dahil sa nakita ko sa may kahera ay may isang mangkok ng kalamansi ang naroon. Paglapit naman sa akin ng tiyo ay may dala na itong mga panimpla at kalamansi kung kaya't hindi na akong napagod pang tumayo. Ang hindi ko alam ay sinadya pala talaga ng tiyo ang doong kumain gawa nga ng naroon ang kikitain niyang tao. Nalaman ko po ito nang dumating yung mga pagkain namin. Imbis na kasi 2 ay 3 order ang naroon. Bagay na agad kong ipinagtaka. Hindi ko naman na kinakailangan pang itanong sa tiyo ko. Gawa ng basang-basa niya na sa mukha ko ang pagtatanong. Kung kaya't siya na mismo din ang nagsabi sa akin. Patungo dito yung isa sa mga katrabaho ko. Paborito niyang kainan ito. Kaya ang mabuti pa ay kumain ka na at baka lumamig pa yan. Wika ng tiyuhin ko na maya-maya naman ay tumayo upang salubungin ng isang babae. Napangangan na lamang ako sa ganda ng babaeng ito na agad iginaya ni Tio Elias sa upo ang hiwalay sa inuupuan ko. Naroon silang dalawang nag-usap habang kumakain. Kagaya nga ng dati ay bawal akong makinig sa magiging usapan nila. Pero ayos lang naman ito kasi sa pagtitig ko pa lamang sa babae habang nagsasalita ito
busog na ako. Nagkataong kasing nakaharap ito sa akin. Hindi ko alam kung sinadya ba ng tiyo para inggitin ako. Gawa nga ng sa tingin ko nobya niya ito at hindi lamang katrabaho. Nagpatuloy ako sa pagkain habang sila naman ay nagpatuloy sa pag-uusap. Tila seryoso pa ang mga ito dahil nakikita ko ang mga ekspresyon sa mukha ng babae. Siguro ay nasa 2 oras kaming naroon. Naubos ko na lamang yung malaking mangkok ng bulalo at ilang kanin ay hindi pa sila tapos na mag-uusap. Kung kaya't naroon lamang ako at nakamasid mabuti. Nang sa tingin ko ay tapos na sila sa pag-uusap, ay agad na umalis yung babae at hindi man lang ako binalingan ng tingin nito. Maya-maya ay lumapit sa akin ng tiyo at sinabing kung tapos na daw ako ay aalis na din kami. Kagaya nga po ng sabi ko, sa may sasakyan din kami mismong natutulog. Kung kaya naghanap na muna ang tiyo ng mapagpaparadahan ng sasakyan niya at matatayuan ng aming tent. Maayos naman ang unang naging gabi namin at mahimbing ang naging tulog ko. Habang ang tiyo ay may inaayos pa sa mga dala niyang kagamitan. Nang sumunod na araw, mag-uumaga pa lamang at sa tingin ko ay nasa 5:00 pa lamang ito nang gisingin ako ng tiyo at bibiyahin na daw kami. Hindi na nga kami nagpainit pa ng maiinom at sabi niya ay maghahanap na lamang kami ng mapag-aalmusalan. Napansin kong medyo galante ang tiyo noon at tila nga totoong malaki ang ibinayad sa kanya sa huli niyang lakad. Siguro po ay ilang beses ko nang naisip na itanong sa tiyo ko kung ano nga ba talaga ang trabaho niya. Pero ito ang numero 1 batas niya. Ang huwag na huwag magtatanong kung ano ang trabaho niya. Maaari naman daw niya itong sabihin. Pero oras na malaman ko daw, hindi na ako po pwedeng sumama pa sa kanya kahit kailan. Ako naman na ang importante lang ay may kitang pera, mas minarapat na lamang na kalimutan na ang pagtatanong kay tiyo. Total hayahay naman ang buhay ko sa pagsama sa kanya at hindi mabigat ang mga pinapagawa niya. Matapos ang pag-aalmusal ay nagtungo kami sa medyo ilang na lugar. Halos hindi ko mapansin kung may mga bahay ba. Pataas na parte na ito ng probinsya at natatandaan ko na dumaan na kami dito dati noong nagdaang taon pero masyadong saglit lang. Pinagantay ako ng tiyo sa sasakyan. Dala naman ng kanyang bag ay naglakad itong pababa sa isang tila pabangin at matatanaw mo ang isang kubo sa bandang pinakababa nito. Wala akong ibang gagawin kundi ang maghintay sa may sasakyan at kapag may nakita akong ibang tao na pababa din sa parehong daan ay kailangan ko lamang na bumusina. Tila ba nahuhulaan ng tiyo ang mga mangyayari? Dahil sa mga 2 oras nga lang ang lumipas ay may 2 lalaki ang nakita kong bumaba sa parehong daan. Habang ako ay nasa medyo may distansyang pinagparadahan ko ng sasakyan. Mabanggit ko lamang po pala na marunong din kasi ako magmaneho dahil na rin po sa pagtuturo ni Tio Elias. 2 busina para sa 2 taong pababa sa dinaanan ng tiyo. Pagtapos ay wala na akong iba pang gagawin. Mahigpit lamang ang bili ni Tio Elias na huwag bababa ng sasakyan at manatili doon. Oras pa ang lumipas bago ko muling nakita ang tiyo ko. Pawisan ito at nagmamadaling nagtungo sa sasakyan at walang imik na pinaandar niya ito. Siyempre bawal akong magtanong kung anong nangyari, kung kaya't nagantay lang akong magsalita ito. Ang nasambit lang ng tiyo ay nagugutom na daw siya at bakit daw hindi kami maghanap ng mapupwestuhan at magluto. Gusto niya daw yung daing nadala namin at ilang gulay. Nangiti na lamang ako gawa nga ng gutom na din ako. Bagamat inaasahan ko na yayayain ulit akong magtungo sa kainan, ayos lang total masarap naman ang kumain malapit sa may kagubatan. Presko at masarap ang hangin. Nagmaneho ang tiyo sa mas malayong parte paket sa lugar na iyon. Mas makakapal na ang puno dito at mas liblib na. Ayon sa tiyo ay maghahanap lang siya ng pwedeng mapaliguan habang nagluluto ako dahil sa naiinitan na siya. Habang ako naman ay ayos lang naman ang pakiramdam at ang presko pa nga. Nagantay ako sa tiyo ko. May katagalan siya at iniisip ko kung makakahanap ba siya ng paliguan sa lugar na iyon
ay bundok na halos ang pinuntahan namin. Nang bumalik ito ay presko na ang itsura at tila nawala na ang pagod nito. Agad naman na kaming kumain at panay ang puri nito sa daing na ginawa ko. Habang ako ay nag-iisip kung bakit ganun na lamang ilihim ni Tio ang trabaho niya. At saka anong nangyari kaya doon sa pinuntahan niyong kubo sa baba ng bangin, maging doon sa dalawang lalaki na dumaan doon. Huwag ka nang mag-abalang mag-isip pa, Romy, sa mga nasaksiyan mo. Ang mahalaga ay matapos natin itong trabaho ko ngayong linggo. Doble ang ibibigay ko sa iyo bilang pamasko ko na din sa iyo. Bukas ay lilipat tayo sa kabilang bayan. Makakasama ko doon si Estela, yung babaeng nakita mo noong nakaraang gabi. Dating gawi tayo ha. Abang ka lang sa sasakyan at aantayin mo ako. Asahan mo na baka sumabay sa atin si Estela, kaya maging alisto ka. Pagwiwi ka ng aking tiyuin. Nasabik naman ako sa ideya na makakasabay namin sa sasakyan yung magandang babae. Masaya akong kumain at naparami ang kanin ko. Mas nakakagutom kasi ang walang ginagawa. Gabi ay bumaba kami sa bayan. Buong akala ko nga noon ay doon kami sa bundok magpapaumaga. Pero ayon sa tiyo ay hindi magandang desisyon ang manatili sa lugar na iyon sa gabi. Kaya kahit halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim, ay bumiyahe pa din kami pababa. Nagtanong ang tiyo kung ayos pa daw ba ako at bakit tila hindi ako masyadong umiimik. Naisip ko naman na papaano akong iimik, puro katanungan ang nasa isip ko. Tapos bawal naman ang magtanong sa kanya, kaya mas mabuti pang manahimik. Isa pa masarap sa pakiramdam na hindi ako masyadong nagsasalita. Bago naman kami nakarating ng bayan ay nakakita itong tiyuhin ko ng isang bulaluhan na tila kakaunti lamang ang taong naroon. Bigla nitong iniliko yung sasakyan at nagtungo sa bulaluhan. Pagdating may mangilan-ngilang taong dandong kumakain. Gumuhit naman sa labi ko ang ngiti. Sa wakas ay malilibre na naman ako ng bulalo at ng maraming kanin. Nasabi ko na rin na sana ay may prito din sila. Kahit ano, isda o karne basta prito. Sa swerte ko naman meron nga ang mga hanap ko. Bukod sa isang bagay na importante sa amin magtiyo, ang kalamansi. Kaya bumalik ako ng sasakyan upang kunin ang mga baong kong kalamansi. Nagtaka naman ako nang naroon na ako. Gawa ng isang order lamang ng bulalo ang kinuha ng tiyo at 2 kanin. Wala ding prito na itinuro ko naman sa kanya. Bigla kong naisip na tila umaandar na naman ang pagiging kuripot nitong si Tio Elias ko. Wala naman akong magawa dahil siya naman ang gumagastos. Naupo kami sa may lamesang nasa labas ng kainan kung saan kakaunti lang ang tao. Tinitigan ako ng tiyo. Inantay ko kung may sasabihin nito. Romy, asan yung kalamansi mo? May gusto lang akong sayong ipakita. Huwag kang mag-iingay o gagawa ng bagay na aagaw ng atensyon ng mga tao dito ha. Wika ng tiyo. Tila ba napakaseryoso niya sa sinabi at inaantay niya ang kumpirmasyon ko. Tumangutango na lang ako at inantay kung anong gagawin niya sa 2 kalamansi na hiniwa ko. Makailang ulit munang nagpalinga-linga itong tiyo ko bago marahang ipinatak yung kalamansi sa may bulalo. Napaangat ako ng konti sa upuan at balak ko sanang sumuka. Pero naalala ko ang bili ng tiyo na huwag kukuha ng atensyon ng mga naroon. Ginoong kalakbay, biglang naging iba yung kulay ng bulalo. Naging parang burak ito at sumangsang yung amoy. Sabay aya sa akin ng tiyo ko papalis ng kainang iyon na hindi man lang lumingon pa. Ako naman mas lalo tuloy na dagdagan ang mga katanungan sa isipan. Bakit naging ganon yung bulalo? At paanong nagawa ng tiyo sa pagpiga lamang ng kalamansi nabago niya ang itsura ng pagkain? Hindi ko naman na kinakailangan pang itanong ito. Habang nagmamaneho naman ng tiyo ay ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari. Ayon dito hindi naman daw niya sana ito mahalata. Ang kaso noong umorder na siya at bigla na nga akong umalis dahil nasabi ko na walang kalamansi sa kainan ay saka siya nagduda. Kaya tinanong niya yung tindero kung bakit walang kalamansi. Sagot lamang nito na naubusan daw sila. Pero kahit patis man ay wala din. Nang mga tagpong iyon ay hindi ko pa din alam
kung bakit madami siyang alam sa mga ganoong bagay. Pero hindi naman daw sigurado si Tio. Kinutuban lang naman daw siya. Sakali naman na hindi iyon nagbago ng itsura, balak niya naman daw talagang umorder ng madaming pagkain. Ang kaso ay hindi siya nagkamali sa kutob niya. Sabay malakas na wika nito ang salitang aswang. Ayon sa Tio ay maaaring aswang ang may-ari o ang kusinero ng kainang iyon. At ang mga isinisilbi nila sa mga customer nila ay hindi lamang isang ordinaryong karne kundi karne ng tao. Ang ginawa niyang pagpatak ng kalamansi sa sabaw ay simpleng pagtanggal ng sabulag na ginamit dito. Dahil nga doon ay napandilat ang mga mata ko. Mabuti na lamang pala at parati akong may dalang kalamansi. Bagamat kasi narinig ko na ang tungkol dito sa mga sakada at mga kaibigang magsasaka namin, iba pa din pala kapag ikaw na ang mismong nasa sitwasyon. At napaka-normal din naman tignan yung tindero ng bulaluhan kung kaya't hindi ko inaasahan ang tagpong iyon. Pero para daw makabawi ay kakain kami sa totoong bulaluhan. Bagay na tinanggihan ko na lamang. Sino ba naman ang gaganahan pang kumain pagkatapos makakita ng ganoon na nakakadiring itsura ng bulalo? Sa isip ko pa na ibig sabihin ba noon magiging aswang na yung mga kumakain doon. O baka naman mga aswang lamang talaga ang mga taong kumakain doon. Nang gabing yun halos hindi ako makatulog. Iba yung pakiramdam ko na tila nasa isip ko na paano na lang pala kung kinain namin yon. Ngunit mas lalo pong nadagdagan ng kaba ko sa katawan nang makarinig ako ng hagikik na pumapailan lang sa kakahuyan malapit sa pinagparadahan namin ng sasakyan. Napabalikwas ako at maging ang Tio ay bumangon sa pagkakahiga niya. May tila lumilipad sa mga puno ang umiikot sa may sasakyan at tent namin. Naroon ang pagbugso ng hangin na may kasamang malansang amoy na nabubulok na isda. Nakiramdam ako. Ilang segundo lang ay muling narinig ko yung manipis na tinig na tila babaeng humahagik-hik na tila ng aasar pa. Nakita ko ang Tio na sumenya sa akin na huwag maingay at tumingin lamang sa mga puno. Habang ito naman ay dahan-dahang nagtungo sa may sasakyan mula sa kanyang tent. Tila may kinuha ito doon at nagtago sa may puno. Malapit sa amin habang ako naman sinenyasan niyang manatili lamang sa kung nasan ako. Hindi ko man ugali napabitaw ako ng mura. Naisip ko na tila ako pa ang ginawang pain nitong Tio Elias ko sa kung ano ang nasa may kakahuyan. Kinukutuban na ako at malakas ang pakiramdam ko na aswang ito. Wala namang kasing ibon ang huhuni ng tila chismosang babae na tumatawa. Hindi nga naglaon ay nakita mismo ng dalawa kong mata ang isang nakakatakot na nilalang na nasa may puno. Nakakapit na parang tuko habang nakatingin pababa sa akin. Aakalain mong paniki ito kung hindi lamang sa akin nakaharap yung mukha nito na nakakatakot. Tapos muli itong humuni na parang tumatawa. Sabay paglipat sa kabilang puno. Papalapit ng papalapit sa akin. Habang ang Tio ko naman ay nakakubli pa din sa may puno. Ako naman ng mga tagpong ito ay handa ng kumaripas. Natatandaan ko naman kung saan ang palabas ng kakahuyang iyon at alam kong may bahay akong mahihingan ng tulong. Hindi ko alam kung anong plano ng Tio pero ayokong maging hapunan ng aswang. Akma na akong tatakbo nang biglang lumundag yung aswang sa harapan ko. Habang nananatiling walang pagkilos ang Tio. Nang muling mag-angil yung aswang, ay saka ko lamang nakita si Tio Elias na lumabas sa may puno. Sabay kalabit ng tila baril pero may laman ng palaso na tumama sa dibdib ng aswang. Nakakatakot na hiyaw ang pinakawalan nito sabay takbong papalayo sa amin. Nakakahiyaman pong aminin. Pero naihi ako sa pantalong ko noon sa sobrang takot. Harap-harapan akong kamuntikan ng lapain ng aswang. Ilang sandali pa ay nagwika ang Tio ko na magaling daw ang ginawa kong hindi paggalaw. Nagawa niyang maasinta ng maayos yung aswang. Dagdag pa ni Tio na hindi daw magtatagal ang buhay ng aswang dahil sa may kargang laso ng kanyang ginamit na armas na ipinagmamalaki niya sa akin. Habang ako naman ay tanging pagpapasalamat ang nasa isip ko na naligtas pa ako ng Panginoon sa kamatayan. Gusto kong magalit sa Tio ko dahil sa pagpain nito sa akin sa aswang. Pero naisip ko naman na natamaan niya naman yung nilalang
at kung mamamatay nga ito ay ayos na sa akin. Tandaan mo, Romy, hindi lang tayong mga tao at hayop ang nasa mundong ito. May mga nilalang na mas nauna pa sa atin at namumuhay ng iwas sa mata ng mga tao. Ang nakita mo ay isa lamang patunay nito at hindi lamang iyon nag-iisa. Muli pang sambit ni Tio Elias. Inutusan ako nitong magpalit ng pantalon at nangangamoy daw ang panghi ko. Nahiya naman ako ang tagpalit na. Nang matapos ay muling bumalik sa pagtulog ang Tio. Tila pa walang nangyari at hindi nag-aalala. Nabalikan kami ng mga kasama nitong aswang. Pero hindi ko na napigilan ng pagtulog nito at maya-maya nga ay humihilik na. Habang ako ay nagbantay lamang. Sa tuwing ipipikit ko kasi ang mga mata ko, ay nakikita ko yung tagpo ng akmang pagsakmal sa akin ng aswang. Isa pa ay tila tuloy nagkaroon ako ng mga guni-guni sa tuwing may mga kaluskos o lilipad sa malapit sa amin. Hanggang sa mag-umaga na nga at nagising na si Tio. Sa araw na iyon ay tutulak kami patungo sa Karatig Bayan. Ito ang magiging huling ruta namin at sa wakas ay makakauwi na ako sa amin. Bandang 2:00 ng hapon ang daanan namin sa isang bahay itong si Estela. Yung magandang babae po. Pagsakay nito sa sasakyan namin, sumambulat ang napakabango nitong amoy sa loob na hindi ko naman maiwasang singot-singotin. Sobrang bango po kasi talaga. Nasa likod namin ito gawa ng magkatabi kami ng Tio sa harapan. Pero hindi ko maiwasang mayang sumulyap sa salamin na nakatapat sa kanya. Hindi ko din alam kung anong magiging tulong nito sa trabaho ng Tio. Mukhang sosyalera naman at hindi sanay magtrabaho. Ang napansin ko lamang ay pareho sila ng marka ni Tio sa mga dala nilang bag. Narating namin ang destinasyon namin bandang 5:00. Saglit kaming huminto upang magpagas at pagtapos ay nagtuloy sa isang malit na kapehan. Doon kami nagpalipas ng oras. Tila may takdang oras pa silang inaantay bago magtuloy sa pakay nila. Bandang 9:00, bumalik kami sa may sasakyan at nagmanehong muli ang Tio. Ilang minuto pa ay wala na kami sa may kalsada. Lupa na ang dinadaanan namin. Mabato at lubak-lubak. Madilim ang daan at kakahuyan lamang kahit sang kalumingon. Inihinto ng Tio ang sasakyan sa tabi ng puno ng akasya. Sabay nagbilin ito na kapag umabot ang umaga na wala pa silang dalawa, ay imaneho ko na daw ang sasakyan pabalik sa pinagkapihan namin at punta ng bantay ditong babaeng kulot yung buhok. Alam na daw nun ang gagawin sa akin. Iniwan ng Tio ang ibang gamit niya, pati yung wallet na madalas niyang ipagyabang sa inuman nila. Ganoon pa din ito. Makapal at puno ng pera. Maging yung babae ay iniwan ng ilan sa gamit nito at sinabing magpakabait daw ako habang wala sila. Sabay kindat sa akin. Ako naman ay walang kaide-ideya kung anong gagawin nila at kung bakit parang mga huling habilin ang mga sinasabi sa akin itong dalawa kong kasama. Matapos ay nagtuloy na sila sa pupuntahan. Ilang saglit lang nang makaalis sila ay nakaramdam ako ng mabilis na pagtibok ng puso ko na tila kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mga hiyawan at pagsigaw sa di kalayuan. Isa sa mga sigaw na ito ay babae na alam kong mula kay Estela. Labis ang pag-aalala ko kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay sinuway ko ang Tio. Pinaandar ko yung sasakyan at sinuong yung daang papunta sa kung saan ko nakita sila Tio. Mapuno at makipot ang daan pero kayang-kaya namang makadaan ng sasakyan namin. Sa unahan ay may apoy at tila nasusunog na bahay. Tapos sa liwanag nito ay kita ko ang 5 taong nakatayo. 2 dito ay sila Tio Elias at Estela. Ngunit nang ibaling ko ang paningin ko sa 3, ang inaakala kong tao ay mga aswang pala. Duguan si Estela at Tio tapos ay napapaikutan sila ng 3 aswang. Kusa na lamang na kumilos ang katawan ko nang hindi ako nag-iisip at minaneho ko yung sasakyan. Tapos ay sinagasaan yung 2 aswang na malapit sa daraanan ko. Sabay bukas ng pinto para pasakayin sila Tio. Mabuti na lamang at may lakas pa sila para kumilos. Nagawa nilang makasakay pero inabot pa ng pagkalmot sa likod ng Tio mula sa isang aswang na naroon.
Saka ko lamang nakita na bukod sa 3 ay may iilang aswang pa ang nakahandusay sa may damuhan. Kahit hindi ko na itanong kila Tiyo ay alam ko na kuta ng aswang ang pinuntahan namin. Mabilis kong pinaandar ang sasakyan. Mabuti na lamang at natandaan ko pa ang daang pasikot-sikot. Papasok sa kutang iyon at nailabas ko sila Tiyo sa may kalsada. Kagaya ng sabi ni Tiyo kanina, kung saan ako pupunta kung sakaling hindi sila makabalik, doon ko din naisip na dalhin silang dalawa. Doon ko napansin na maging ang lugar na iyon ay may parehong marka sa may pinto nito. Mabilis na pumasok sila Tiyo at Estella dito at agad na inalalayan ng mga naroon. Dito ko po nalaman ang sikreto ni Tiyo Elias. Parte siya ng sama ng mga manunugis ng aswang at binabayaran siya sa bawat aswang na mapapatay niya. Parang isang mersenaryo. Kaya naman pala marami siyang alam tungkol sa aswang. Bagamat pinagalitan ako ng Tiyo na sinuway ko nga siya, ay nagpasalamat din ito at si Estella sa paglalakas ko ng loob na puntahan sila. Pero siguro po kung nahuli pa ako ng konti pang oras, ay baka napatay na sila ng mga aswang. Malamang pati ako ay patay na din. Matapos naman ang trabahong iyon ni Tiyo ay wala siyang nagawa, kundi ang i-endorso ako sa sama nila. Tanging mamamatay ako o isali sa kanilang grupo ang pagpipilian. Kung kaya't minarapat na lamang ng Tiyo ang lakarin ng pagpasok ko sa grupo nila. Dito ko na po muna tatapusin ang aking kwento at medyo napahaba na po mga kalakbay. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat.